humarap po sa inyo upang magpahayag ng salita ng Diyos. And I would like to thank our beloved pastor for this great privilege to in preaching the Word of God. And my text for tonight is found in the book of Habakkuk, chapter 3, verses 17 to 19. And just follow me silently as I read these verses. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my string instruments. Shall we go to the Lord in prayer? Heavenly Father, thank you so much, O God, for thy word, and I pray na kayo patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa. Continue, O God, to anoint the lips of thy servant, and I pray na kayo patuloy, O God, na magpala sa bawat bahagi pa ng nalabing bahagi po ng aming pananambahan sa gabing ito. In Christ's name we pray. Amen. You may be seated. If you ask most people, they will tell you it is easy for them to thank God when life are going well. But it is difficult for them to praise God when life is not smooth sailing. When this pandemic started, ay doon po personally po, ay doon ko po nakita yung fears o pag-agam-agam because of the big impact ng pandemic po na ito sa especially po in my profession. Okay? At in fact ay nagbawas po nga ang aming company. On the spot po ay tinanggal po nila ang dalawang kasamahan kong dentist. Sabay-sabay po nilang tinanggal. And marami pong pag-agam-agam na nangyayari nung ito po'y nagsimula po ang pandemic. And this book of Habakkuk ay maihambing po natin dito na actually this book was written with the backdrop of God judging the nation of Israel because of their idolatry. At doon po ipinakita ng Panginoon kay Habakkuk kung ano po ang gagawin niya. Okay? And besides of all this curse na sinabi po ng Panginoon kay Habakkuk, okay, ay kanya pong nagawa pa rin ni Habakkuk ang magpasalamat sa Panginoon sa kabila po ng mga hardships na kanila pong haharapin. Okay? So tonight, ay ating pong makikita dito, besides of all the hardships sa buhay po natin, ay kung paano po tayo manatiling may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga po sa gabing ito, ay aking pong ibibigay po sa inyo ang apat po na bahagi. Bakit bilang mga anak ng Diyos, ay tayo po ay dapat manatiling nagpapasalamat sa Panginoon sa kabila po ng ating mga trials. Number one, we can be thankful in difficult times because God is unchanged. So, Habakkuk was saying, among other things, that despite the circumstances of life, we are to rejoice in God. We are to delight ourselves in God and His Word, and in His Word, and not fret over our circumstances. We are to rejoice in God's goodness, mercy, and abundant grace. When circumstances change for the worse, we can still rejoice because we're rejoicing in our unchanging God. So, pwede po natin maasahan ang ating Panginoon sa kabila po ng mga circumstances po na nangyari sa ating kapaligiran. Kaya nga po sa isang
sa mundong ito o sa ating pong sitwasyon ngayon, dapat po ang mga Kristiyano ay sila po dapat yung matatag. Sila po yung dapat kaya nga sinasabi po lagi ng ating beloved pastor na hindi po dahil sa pandemic po na ito ay dapat tayo po ay hindi yung tayo nagmumukmuk, lagi na lang tayong takot. Tayong lumabas, tayo po tayong kumilos dahil po sa nakafocus po tayo doon sa problema. All the changes that happened in this in our situation right now, okay, had an effect to our economy, okay, but not only to our economy but to the people personally, okay. Some without food and other basic necessities. Ito po yung makikita po natin sa sitwasyon po natin sa Pilipinas, okay. So dito po sa Saudi Arabia, I think it's not obvious, it's not visible because nga dahil most ng mga tao rito ay may mga trabaho, and especially for the OFWs. But sa atin po sa Pilipinas ay doon po natin makikita yung impact ng pandemic na ito. At makikita po natin yung kanilang difficulties na kanila pong dinaranas, okay, in many areas ng kanilang pamumuhay sa araw-araw. Okay. Some, sabi nga po rito, some had to move away from friends to look for a job in other places. Okay. So I'm sure, yung naramdaman po ni Habakuk dahil po sa impending judgment ng Panginoon sa kanilang bansa, ay parang ito rin po ang ating nararamdaman ngayon sa ating sitwasyon. Dahil kung ito po ay ating makikita during at the beginning of this pandemic, ay makikita po natin yung mga forecast ng mga expert that the death will be into millions. And in fact, okay, sa latest po na count po, almost 1 million na po ang namamatay. So talaga pong pag ikaw ay walang Panginoon, ay andun po yung iyong pangamba. Okay? And marami pong nabiktima na, okay, ng pandemyang ito. In fact, one of my colleagues, okay, former colleagues, ay isa po siya sa mga earliest na victim ng COVID po na ito because of the nature of our job na talaga pong bibig po ang aming inaatupag. At doon po alam po naman po natin na doon po nanggagaling ang virus. Kaya really talaga doble po ang ingat. Okay, lahat po ng mga advices po ng ating beloved pastor na pagdating ng bahay ay dapat uminom ng mainit na tubig, dapat ang kamay ay laging nasa bulsa, ay ito po yung aking sinusunod. And praise God at dito po sa Saudi Arabia ay parang nagpa-flatten ang curve at ito po ay pakunti na po ang cases po rito as compared po diyan sa Pilipinas na parang nagsisimula pa lang. Okay? At because siguro of I should say, siguro yung hard-headed na siguro ng mga Pilipino. Okay? So, one time I went to a Filipino market kung saan po ay doon nabibili ang mga Filipino goods. Ay makikita mo yung how the Filipinos behave. Talaga pong parang walang pandemic, talagang gigit-giting ka. Parang ikaw na lang ang iiwas para hindi ka na mainis, hindi ka na maasar. Okay? So, yun po ang ating pong unang points na makita po natin dito. That beside of all beside of the situations that we are in now, we should not lose hope or we should not rejoice, but because God is always there and He never changed. Okay? And sabi nga, ang Panginoon ay talaga maasahan siya. Eh. Kung sa atin nga, di ba, mayroon tayong mga kaibigan na talagang inaasahan po natin na tutulong sa panahon po ng ating kagipitan. Ay may mga pagkakataon pa rin na tayo po ay iniiwan dahil sila po ay nagbago ng kanilang pakikitungo sa atin. Ngunit hindi po ang Panginoon natin. Siya po ay nanatili na tapat po sa atin. Okay? So sabi nga po rito sa Malakay chapter 3 verse 6, "For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed." Okay? Andun po yung pangako po ng Panginoon na tayo po ay Kanya pong iingatan. We are not consumed.
because of His faithfulness to us. Pangalawang katotohanan na ating pong makita rito, that we can be thankful in spite of our difficulties, is because not only that God is unchanged, pangalawa, because we have salvation. Okay? We have salvation. God has provided us salvation, both spiritually and physically. Because of the Lord, we have eternal salvation. We are saved spiritually from eternal death and separation from God. But the salvation He has provided also includes our physical salvation, our safety, our preservation, our deliverance, our wholeness and soundness in our earthly life here on earth. At yung sinasabi rito that not only spiritual salvation but physical preservation sa buhay po natin. Okay? So ito nga po, nakikita ko rito sa ating pong mga kapatiran na andun po yung pag-iingat po ng Panginoon. Sa mga tapat na naglilingkod sa ating Panginoon ay andun po yung preservation ng kanilang mga health. Okay? Andun po ang preservation ng kanilang mga trabaho. Okay? At andun po yung katapatan po ng Panginoon sa atin. Kaya in spite of all these problems na ating po kinaharap, ay meron po tayong dakilang blessing. Yun po ang kaligtasan po ng ating kaluluwa. Kahit ano pa mangyari sa ating buhay, okay, tayo man ay tamaan ng pandemyang ito, tayo po ay hindi dapat mag-alala. Still, we should rejoice because of the salvation that God has given to us. Sabi nga po rito, life is, it is much as you would like to think that life is stable and certain, but life it isn't really certain. There is no certainty in this life. We are never far from the problems in this life. Sabi nga po, isang doctor's visit lang, isang consultation lang sa doctors, it will change the whole thing. I have this patient who is, their family is now preparing for immigration to Canada. They are planning to migrate to Canada. At tapos sila po ay, kunti na lang po ang kulang ng kanilang mga papeles. And then all of a sudden, ay, kwento niya sa akin the other day, ay bigla siyang nahirapan lumunok. Okay? At yun, pagkonsulta po niya, ay meron po siyang, I think parang almost second stage na esophageal cancer. Okay? So, cancer of the esophagus. Kaya, nagbago po ang kanilang plano. Kaya nga po yung sinasabi rito, there is no certainty in this life. And that the only certain sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, ay yun po yung ating kaligtasan na pinanghawakan natin. Okay? So you see, life isn't as stable and certain as we think. But there is one, and that is our salvation. Everything else can be taken from us. Our job, our house, our health, and our freedom, even our life. Ngunit, andun po yung ating pinanghawakan, yung ating kaligtasan, na pinakamalaking blessing po natanggap natin bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga po dito ito po yung pangako po ng Panginoon sa atin, dito po sa Romans, Romans 8:1. Sabi po ron, there's therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kahit ano pa man po ang mangyari sa atin, alam po natin na wala na po tayong, hindi na po tayo pupunta doon po sa kapahamakan ng impyerno. Okay? So you see, those who have repented of their sins and believe in Jesus as their Lord and Savior no longer have to fear God's punishment because Jesus has taken it for them. Okay, so things might be bad in this life, but things do not affect my salvation.
Okay? So napakaganda ng sinabi po rito na kahit ano pa mangyari sa atin, ay hindi po naapektuhan po ang ating kaligtasan. Life is uncertain at best, but the only certain sa buhay po natin ay ang ating pong kaligtasan. Number 3, na ating pong makikita rito, that we can be thankful in difficult times, not only that God is unchanged, not only that we have salvation, but number 3, we can be thankful in difficult times because God is sovereign. Sovereign. When we say sovereign, it means that God is in control. As the one who is in control, He either causes us or allows us everything to happen according to His eternal decree. So, dapat po tayo ay hindi nag-worry. Dahil alam po natin na ang lahat ng mga bagay na nangyari po sa atin ay meron pong pahintulot po ang Panginoon. Okay? So, sabi nga po rito sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kahit ano po mangyayari, ito po ay mas nagiging, andun pa rin po yung glory ng Panginoon. Even this time of pandemic, ay makikita po natin na tayo po hindi hinayaan ng Panginoon, tayo po hindi makapag-worship. And in fact, during this time of pandemic, ay lalo pa na tayong mga MBBE members ay nagkakasama-sama, nagkakakilala because of this Zoom platform na kung saan po ay namimit po natin lahat ng ating mga kapatiran sa buong sako po ng MBBE Ministries. Okay? So, andun po makita po natin yung kalooban ng Panginoon sa kabila po ng pandemyang ito. Since God knows and is working everything out according to His plan and purpose, we can praise and thank God even in difficult times. And lastly, we can be thankful in difficult times because we are triumphant in Christ Jesus. In Christ, we are triumphant over the evil in our lives because Jesus has freed us from its bondage and none of it will separate us from God. So we are triumphant in Christ. Kaya nga po sabi ko kanina na dapat po sa mundong ito ay dapat tayo ang pinaka-secure. Tayo dapat ang hindi nagpapakita ng worries. Dahil alam po natin na tayo magtagumpay. Binigyan po tayo ng katagumpayan ng ating Panginoon because of our Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 2:14, sabi rito, now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ and make it manifest the Savior of His knowledge by us in every place. We are triumphant in Christ. Before then, we will face difficult situation, but none of them will ultimately defeat us because God will keep us in Christ. In Christ, we will be and are victorious and triumphant. So when we face difficult situation, we should thank God because He gives us the strength to continue in faith. At ito po yung ating ginagawa ngayon. Okay? Tayo po hindi tumigil sa pagsiserve sa Panginoon. Okay? At although ay talagang minimize pa po yung ating gathering, but at least tayo po ay nagpapatuloy pa rin. Okay? So, when you face difficulties in life, and it is certain that you will, don't run from God. Rather, run to Him, praising and thanking Him for all you have in Him, despite the difficulties and hardships you are experiencing. And in conclusion, admittedly, praising God is difficult in times, in difficult times, and it is not easy to praise God when you are facing a lot of problems in life. But by remembering our God is unchanged, that we have salvation, that He is sovereign, and that we are triumphant in Christ, it should make us possible for us to stand and say what Habakkuk said,
in verses 17 to 19. Magandang gabi po. Okay, maraming salamat, Preacher Eli, for that message. At sa atin naman po mga nakikinig, sa atin po mga bisita online, you know, our Lord Jesus Christ is waiting to those people who want rest in Him. Ang sabi nga sa atin sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Alam po natin na ang ating pong pagiging tao ay nagbigay po sa atin ng malaking problema. Ang kasalanan ay nagbigay po sa atin ng matinding problema. At dahil po diyan, ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, that for the wages of sin is death. But you know, it did not stop there. No? Sabi po nga doon, sa sumunod na mga talata, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. You know, itong pandemya na ito na binabanggit, ang ating na-experience na ito, is only a part of difficulties na ating pong mararanasan bilang mga tao. Subalit, ang pinakamatinding problema na dadanasin ng isang tao ang yung mapahamak ang kanyang kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. At ang tanging makapagbigay lamang sa atin, especially sa ating mga tagapakinig ngayon, ang tanging makapagbigay po sa atin ng lunas, ng kaligtasan sa kapahamakan ng kasalanan ay walang iba ang ating Panginoon. Ang sabi sa atin sa Romans chapter 5 verse 8, "But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." The Lord Jesus Christ paid it all. Siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat nating mga kasalanan. Ang ating gagawin lamang ay tanggapin ito. Tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan. Ang sabi po sa atin sa 1 John chapter 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Kung kayo po ay nakikinig ngayon at nangungusap ang banal na Espiritu po sa inyo, ang nais po ng ating Panginoon ay tanggapin natin. Tanggapin mo ang ating Panginoon sa iyong puso bilang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay sa oras na ito. At kung nais mong tanggapin si Kristo, ang gagawin mo lamang ay manalangin. Sumunod ka sa panalangin ito, ikaw ay aking gagabayan, manalangin po tayo. Ito ang panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, sumunod ka sa panalangin ito. Habang ang bawat isa, lahat po ng members, nandito sa ating sanctuary, ganoon din po sa online, kayo po rin po ay nanalangin. Sa ating po mga bisita, nais kong sumunod ka sa panalangin ito kung gusto mong tanggapin si Kristo. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa mensahe ng aming pong napakinggan. Akin pong inaamin na ako po ay makasalanan at walang magagawa upang mailigtas ang aking sarili sa kapahamakan ng kasalanan. Sa oras na ito, aking tinatanggap si Kristo bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Baguhin niyo po ang aking puso, baguhin niyo po ang aking buhay. Maraming salamat po sa kaligtasan at sa pagmamahal na inyo pong ibinigay sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan lamang ni Jesus na aking nakapagligtas. Amen. Sa ating mga kaibigan, kung ito po ay pinalangin nyo, pakinggan mo at panoorin itong video ito upang makatulong po sa iyo. Kung ikaw ay pinagpala ng iyong napanood o nais mong maunawaan pang lalo ang tungkol sa salita ng Diyos, hayaan mong makipag-ugnay kami sa iyo. Ibigay lamang ang ilang mahalagang impormasyon sa iyong sarili sa pamamagitan ng aming online form. I-type ang go.mbbe.org/accept sa inyong internet browser at punan ang mga impormasyon ukol sa iyong sarili. Maaari ka ring magtungo sa mbbe.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming mga gawain at pagsamba. Kagalakan namin na ikaw ay makilala bilang isang bagong kaibigan at kapamilya kay Kristo, ang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas.